Malinaw na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko po ito, mga kababayan ko, na patungkol dito sa China, ha. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nilinaw ni President Bongbong Marcos na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Gayunpaman, idiniin ng Pangulo na ipagpapatuloy ang pagdidepensa ng Pilipinas sa ating teritoryo para sa maprotektahan ang kapakanan ng mga mangingisda, mga kababayan ko. Literally, galing sa Pangulo to. Sabi pa niya, sinabi ito ng Pangulo kasunod ng utos niya sa Philippine Coast Guard na tanggalin at ang inilagay na floating barrier sa China Coast Guard sa entrada ng Baho de Masinloc. Noong pinutol yung tali, yung mga nakapasok na fisherman nung araw na yon, nakahuli ng isda na 164 tons na isda. So, isang araw pa lamang yon ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari lagyan ng barrier ng ganon nang malinaw naman na nasa loob ng Pilipinas yan. Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, nagtataka ako, kung 164 tons ang nakukuwang isda doon, mga kababayan ko. Kung 164 tons ang nakukuwang isda doon, imagine nyo, kung hindi makapasok ang ating mga mangingisda, mga kababayan ko, yan ang nawawala sa kanila per day, mga kapatid. Second, na nakikita ko, mga kababayan ko, natatakot ako sa kapakanan ng hindi lang ng ating mga mangingisda. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa Baho de Masinloc. Remember, kapag ang isang isla o ang nakalubog sa tubig man yan o nakalutang ay buhay ang laman dagat, lalong-lalo na ang coral, ay meron pong mga naninirahan na isda. Hindi ka makakahuli ng 164 tons ng isda dyan kung hindi yang mayaman o merong tirahan na masisilungan ng ating mga isda. It means buhay po ang coral reef ng Ayungin Shoal. Ngayon, tanong ko po dito, mga kababayan, kaya po ba binabarikadahan ng China yan, mga kapatid? Baka po matulad yan doon sa isang isla ng Pilipinas na nagkaroon sila ng exploration sa ilalim. Alam nyo po ba nung mga nakaraang binalita natin, nagkanda sira-sira po yung mga coral reef. Nagkanda wasak-wasak po yung ating mga coral reef at hindi na po mapakinabangan, mga kapatid. Alam nyo po ba, taon ang bibilangin bago muling tumubo o may matirahan na bigas? Ang plano siguro ng China dyan, ito haka-haka ko lang ha. Haka-haka ko lang. Kaya siguro nila, nilalagyan ng barrier yung ating Ayungin Shoal. Sinusubukan nila yung Pilipinas kung papalag, mga kababayan ko. Sinusubukan nila ang Pilipinas kung papalag, mga kapatid. Dahil kapag pumalag ang Pilipinas, hindi pumalag ang Pilipinas, it means, mga kababayan ko, pwede nilang angkinin ulit yon. Isa yan. Pangalawa, na nakikita kong gagawin ng mga Chinese dyan, mga kababayan, sa tingin nyo ba tatayuan ng infrastruktura ng China yan? Iingatan ba nila yung infrastruktura, yung Ayungin Shoal? Of course, hindi, mga kababayan ko. Ang gagawin yan, para hindi pasukin ng pasukin, wawasakin nila yung laman dagat sa ilalim. Titirahin nila kagaya ng ginawa nila doon sa isang isla na inaangkin nila. Yan ang pwedeng possible na gawin ng mga yan, mga kababayan ko ha. Yan ang pwedeng possible na gawin yan. Isa pa, mga kababayan ko, nakikita ko na hindi namang isda ang interest nila dyan. Maliit para sa kanila yung 164 tons na mahuhuling isda doon. Dahil napakalawak po ng nasasakupan pa nilang karagatan. Pang-apat, mga kababayan ko, walang plano ang China na nagawan ng base militar yan. Dahil tandaan nyo, mga kababayan ko, ang target lang nila dyan, mapalapit sa Pilipinas, makuha yung espasyo na yan. Kahit merong masayang na lamang dagat o wala mang mahuhuli. Ang importante lang sa kanila, makakuha lang nila yan at masabing sa kanila, mga kababayan ko. That's it. Yun ang nakikita ko. Ito, BNK, ikaw rin nagsabi pa na hindi pinanindigan ng China. Kukunin lang yan. Ganon ang ginawa ni Duterte.
pina pina pinabayas ng gusto ng China. Actually, tanungin mo ako sa patungkol diyan. Ang ginawa ni PRRD noon, nung panahon na yon, mga kababayan ko, kitang-kita nyo naman, mga kababayan, hindi naman nagsisinungaling ang media. Hindi naman nagsisinungaling sinabi niya, mga kababayan ko. Igigiit nyo kay PRRD lahat yung mga tanong. O, ba't hindi kinuwat? Ba't hindi na mabawi ito? Huwag nyo sisihin ng dating Pangulo. Ang sisihin nyo yung dating administrasyon. Dahil yun ang walang ginawa. Imagine, nagtatayo ng infrastruktura, nakatanga pa rin tayo, wala tayong ginagawa. Bakit? Mga kababayan ko, literally, real talk, mga kababayan, kulang ang gamit ng PCG. Wala tayong kagamit ng pampatrolya na magagamit nun. Luma ang mga barko natin nun. Anong panghahabol natin sa kanila? Pwede ba natin silang sitahin that time? Dinaan natin sa arbitral. Pinanalo nga nila doon. Ang problema naman mga kababayan ko, nakapagtayo na eh. Long-term battle. Mga kababayan, nahimlay na lang, nagdikit na lang ang paa nung dating presidente na yon. Wala. Ang ending, parang Saba. Pinabayaan ng nanay niya. Tama? Ayoko na lang magsalita. Madala na lang kayo. Once na naupo yung mga yan, may nawawala. Okay. Diba? Yun lang yun. Simple. Simple lang. Pero, I cannot blame PRRD. Bakit? Pwede ko ba sabihin sa kanya yun? Kung loko-loko ka, di mo pinabayaan mo yung West Philippine Sea. Sagutin ka niyang ganito. Mga kababayan ko, dumating akong presidente, kinukuha na ng China yan. Oh. Diba? Kita nyo? Well, that's the part of the old administration. Kung yung sisi sa Marcos, kung yung sisi sa Duterte, yung problema na yan. Kung may dapat kang i-blame dyan, yung nakaupong presidente that time. Mga kababayan, sa makatuwid, mahina. Okay? Pero mga kababayan ko, kung may Marcos na nun, ay hindi papayag yan. Gulo ang pagiging makakainat nun yan. Hindi papayag ang Pilipinas. Nagtatayo ka pa lang ng base. Pinipigilan ka na. Kasi bakit? Kung may PRRD pa noon, mga kababayan ko, nabihisan na yung AFP, nabihisan na yung PCG, nagkaroon na tayo ng AFP Modernization Program, nabilisan na natin yung mga pampatrolya natin na barko, nabilisan na natin yung ating mga pampatrolya. Di sana ngayon, mga kababayan ko, meron na tayong mga nagagamit. Ngayon pa lang, mga kababayan ko ngayon pa lang tayo sumasabay sa kanila Biruin mo, isang malaking barko ng China, 2 barko natin ang katapat. 'Di ba? Ganong katindi yun. Hindi na po biro yung pinag-uusapan natin patungkol dyan. Lagi niyong tatandaan yan, mga kababayan ko. Kung ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, lagi niyong tatandaan, it's for the Filipino people. Para sa bayan natin, para sa bansang Pilipinas, yun ang kanyang ipinaglalaban. Don't blame to the past administration. Maniniwala pa ako doon sa bago siya umupo bilang presidente ng bansa. Ang problema na yan, Aquino administration pa. Hindi sa Marcos o Duterte administration. Noon pa yan. Gising tayo. Huwag tayo magtanga-tangahan.